Pag umulan, tatanggalin mo yung takip, sinasalok na yung basura habang dumadating. Kasi ang naging findings namin, pag na-stop yung basura, hindi ma-pump out ang tubig, kaya tumataas. Imagine yung mga ganyan dapat kasi sa kayo kasi yung nag-religious government. Kasya daw ng lakasang agos. Wala akong panatag pa yung ano. Oo. Boss, yung mga bangka nandun yung basura nilalagay natin. Trash boat. Trash boat po. Yan, mga trash boat po yan. Binigyan nyo kami dati yan eh. Meron kami ano, Estero Ranger. Yung area po natin ayun po. Ayun. Sa Bulacan. Kami naman, sa Baseco. Saka mga Estero. Ano na, yung takda na yung tao. Hindi, doon na sila. Pag malinis na, uwi na sila. Tapos na trabaho. Pero yun yung ano nila, tas ba? Ako naman, ang ginawa natin. Lalo pag gatas sila dyan, nasira guys. May tao na yung kami. Pag umulan, tatanggalin mo yung takip, sinasalok na yung basura habang dumadating. Kasi ang naging findings namin, pag na-stop yung basura, hindi ma-pump out ang tubig, kaya tumataas. So ngayon, inassign na namin 2 ships, 48 areas, 49 sa offer. 2 ships, talaga inaabangan na para hindi na tumaas ang tubig. Ganun ang ginagawa namin. Mas matagal kasi ang responde kaysa yung may static person. Kaya may naka-assign na kami ng tao. Pag ano, kuha na ng kuha. Kasi dala ng tubig. Sorry, Yung basura eh. Oo, so kita mo tulo ng tubig. Ano pa yan ha? Walang ulan, di ba? Imagine mo yung malaking impact na sir yan sa ulan. Di ba? Versus 1 meter tayo. Oo. Kaya bumaba na yung mga drainage. Bababa na yung drainage. Kaya pagdating ng ulan, may space pa doon sa mga drainage system sa labas. Mas madaling madi-discharge. Diba? Tama ka, nung nagbabakuna si Yorme doon hanggang Bewang. Oo, diba? Ito naman, sinasabi. Ano kami nun? Sinasi kami. Hindi ko lang masabi. Inarangan niya yung ano namin, yung drainage yung sa ano, news. Pero siyempre, pandemic, duman na point din. Ayusin na lang. Yan, bumababa yung basura. Nadi-discharge na, wala pang ulan. Malaking bagay po yan. O, sino walang ulam? Ano po? May tilapia o. Mataas po kasi yung mga drainage. Ibig sabihin, tumakbo na yung Bibi. Bibi. Kunin mo lang yung chairman. Tumutulong tayo sa pagka hindi na nakakaya, matawag kami sa dito. Kasi Yung bumibilis na sir. Kasi umakas sa tao. Sabi ko sa inyo na yan. Tuwag ko kasi. Di mo nakakita. Hindi pag ano, coordinate. Vicious cycle yan. Vicious cycle talaga.
Sa Misgalo, sa San Francisco. Hindi, San Francisco sa Antonio. Naglinis kami, ilang truckloads. 3 days after, ilang truckloads na naman. 2 days after, gano'n na naman ang basura. Parang, ano yan, everyday ba kami kailangan maglinis doon para mawala yung baha? Hindi kami mapump out yung tubig palabas. Kaya nagbabaha. Tapos isisihin ang pamahalaan na bakit nagbabaha, bakit nagbabaha. Hindi pumping station na mga tayo doon. Kasi natutulak na doon. Kanina yung yan, Evacuation. Mas may follow-up na system na ito. Ito pong particular na floodgates na naharangan po noong proyekto nga nito, like sa block. In fact, yung remedios na outfall, doble or triple mo to. So, ganun po yung nahaharang na po. Kita nyo naman, wala pang ulan kung gaano kalakas yung agos. Na ngayon, na-free up na natin yung mga canals po around this area para pagdating ng ulan, may pupuntahan pa sila. So yung carrying capacity, lumalakas din. At madali rin na-discharge. So yun nga po yung sinasabi namin, na kung sakaling kulang pa, baka mapilitan po kami na buksan pa yung isang outfall, yung remedios outfall, na again, mga doble or triple pa nito yung okay. So makikita nyo naman ngayon, wala pang ulan, ang lakas na nung Agos. So imagine niyo kung may ulan po at puno yung mga drainage system po. Chairman, kailan po yung target niya kung bukas sa remedios? Wala pa. I-observe muna namin nila Mayor kung mabilis naman humupa po yung tubig dyan po sa may Remedios area at sa Taft Avenue. Baka hindi na po. So long as hindi naman tumaas ng gutter deep, more than gutter deep at passable, siguro hindi na po muna namin bubuksan. Sir, is there a possibility na mag-construct ng additional floodgates? Yung floodgates naman, it's there. Ang sinasabi po ni Yorme, ito po kasing STP natin, kulang yung capacity para ma-discharge ng mabilis yung tubig, ulan. So, ang isa sa mga pwede namin tingnan ay magdagdag ng STP para makomply pa rin yung mandamos order na Supreme Court nang hindi po bumabaha sa Manila. Hindi, masusugan ko lang yung kanina, kulang pa ang tanong ko eh. Kasi naglabas ng petisyon yung 17 barangay chairman dito sa Malate, sir. Na ibalik yung dating drainage na kaso tatamaan nga yung Dolomite. Bubuksan ba? Aksyonin nyo ba ngayon? Well, sa ngayon po, tingin naman namin hindi kailangan. Pero i-observe pa rin po namin. Again, may mga solutions naman po without destroying or removing yung among others, pumping stations or additional po na STP. So yung As additional suggested by STP, Mayor. is it something na pag-aaralan nyo pa? Hindi na Feasibility study siguro. or if there's a Siguro, consensus na kailangan kailangan? lang siguro budget. Budget lang. Mga nasa ilan ang kailangan? Hindi ko alam kung ano kasi DNR po pondo po ng mga STPs po. Sir, regular na yung paglilinis ng mga... Yes, regular po. Commitment po namin yan. Kami ng the same manner nga. Yun, Maynila. Yung mga tropang Contingent Maynila ng Maynila. Contingent ng MMDA. So that is our assurance. Everyone magtutulungan. Enough po ba yan kasi ngayon? Nakita natin, dumadami. Grabe, no? Basura kagad eh. Kaya nga po, nananawagan kami ni Yorme. Kita nyo naman yung basurang dala ng tubig. Maliliit na po yung drainage system natin. Kung mababarahan pa ng basura, mahihirapan po talaga ilabas at maiipon sa ating mga karsada. At sabi nga ni Mayor, vicious cycle kasi nangyayari. Maglilinis kami, malalagyan uli ng basura, releasin uli namin. Hanggat hindi po na wawala at source, which is yung ating mga kababayan na irresponsible magtatapon, mahihirapan po kami mag-catch up. Gaano po kalaki ang Manila City, buong Metro Manila, hindi po namin kayang araw-araw linisin. Tulad nga na sinahit ng example ng isang araw, yung sa San Francisco, sa may silong. Nilinis namin ngayon, ilang truckloads of basura ang nakuha namin. 3 days after, nilinis uli namin, ganun din. Then naglinis uli ang LGU 2 days after, ganun pa rin po yung basura. So, I mean,
hindi po namin kayang araw-araw linisin yun. Di ba po? Mahirap po for us. Kumbaga, magka-catch up po sa amin yan, maiipon at maiipon ng basura. Kasi hindi nga po namin 24 hours pwedeng bantayan. Pero ngayon po, ginagawa natin yan tulad sa EDSA. Pag po umulan, meron na po tayong naka-assign doon sa mga underpass at mga low-lying areas. Dahil alam po namin, pag tumaas ang tubig, basura yung dahilan. Kaya inaabangan na po ng tao namin yung basura. Pagdating, kinukuha na yung inahango na yung inahango. Which is, parang dapat po bang umabot pa tayo sa ganoon? Hindi po dapat. Kasi una-una may risk po yan sa tao namin. Imagine niyo, nasa highway ka, naghahango ka ng basura. Kaya po, nililimit namin sa gabi hanggang mga 9-10 o'clock lang. Kasi nga po, delikado. Pag mabilis na yung sasakyan, pwede po maaksidente yung aming mga tauhan na naglilinis po doon. So, again, nananawagan po kami sa ating mga kababayan na sana po, ang mga lokal na pamahalaan naman po natin, very diligent po sa paghakot ng basura. Kailangan lamang na ilabas nyo sa tamang lugar at tamang lalagyan. Sir, may stats po tayo. Gaano karaming basura everyday po? Well, sa ngayon, nasa 13,000 cubic meters na per day. Minsan maabot pa ng 15. Manila po ito. 13 tons or 45,000 cubic meters na daw po. Everyday po. 1,800 truckloads a day ang nakakakot natin ng basura sa Metro Manila. Imagine niyo, mag 10% lang yung hindi nahakot dahil itinapon sa mga waterways. Gaano kalaking epekto noon sa pagbaba? Sir, Metro Manila or Manila City? Metro Manila. Yorme, may na-anticipate tayong bagyo. Paano sa ibang areas ng Manila? Are we expecting lesser flooding since meron na tayong normalized? We are expecting flooding because hindi pa natin ma-quantify yung epekto ng ginawa ngayon agad-agad. Malalaman natin yan pag nandyan na, ano naging epekto. That's why sabi nga ni Chairman, meron pa kami dalawang posibleng magamit to safeguard properties and life in the community. But ang inyong pamahalang lungsod naman at national government, we continue to do what we have to do. Particular na sa mga creek areas. Kasi malaking bagay sa amin ng creek, lalo na pag bagyo at tagulan. So tuloy-tuloy lang, mag-iingat lang tayo lagi. Kaya nga pag hindi tayo nagtatapo ng mga solid materials sa body of waters natin, mas magaang para sa lahat. Trabaho at yung problema maaaring idulot. Mayor, hindi nyo ba i-recommendang ma-amyendahan yung ordinansa na magpapataw ng mas mabigat na parusa sa mga nagtatapon ng basura? Actually, we were thinking of it. Magmahal ang bayad sa basura. That's imbes na sending them to the court, yung bang tawag dito, mababara na, yung susunod naman yung mga MTC naman ang babarahan ng mga violators. We were thinking about it. But first things first, yung aktual na problema sa kalsada, yung aktual na problemang nararamdaman ng tao, pagbaha at delikado sa buhay at mga ari-arian nila. Doon muna kami nakatulong. Kasi talagang, kita mo nga, alas 10 na, maalimuom, makulimlim, maya-maya niyan. May maglalaban na naman sa langit. Lari na naman tayo. Yun yung immediate. Kasi kailangan, in our own little way, maiparamdam lagi sa taong bayan na may gobyerno. While we work on, sino ba nagtanong yung about the long-term plan, yung about the SDP, that is the bigyan ulit ng atensyon. So tama yung solusyon, long-term na nakipapakinabangan ng tao, pero kulang na. So we have to accept that fact so that we can address it. Now, habang hinihintay natin ang pamahalaang nasyonal to arrange matters with regard to resources, ang MMDA nyo, MMDA natin, ang syudad nyo, ang syudad natin ng Maynila, o magtutulong-tulong to cushion yung masamang at mapanganib na epekto ng pagbaha. That is the reason of today's event.
Thank you guys. Thank you. Ay, boss. Wala na muna namin. Nagmumus. Okay na ba? Hindi pwede. Ayun na kasi pumesto ka. Dito tayo. Boss, tabi lang muna. Konti lang. Umulan ba? Parang Nakita yung ponche nyo. Hindi, sila yung kasama nila. Sige po, thank you. Para makabawas tayo sa bahan. Basta madaling pa rin. Nandito pala si General Sukat eh. Ano ka ngayon? Brigadier General na. Bigatin na yan, boss. Good job. Wala ka ba yun? Mag-iimbis tayo ng Maynila ulit. Kapit, baka man kayo. Kapit, baka man kayo. Masaya magtrabaho. Pag nahulog ka, lalangoy ka lang. Yorme, ingat po ah. Sa pier nga, tumatalong pa ako sa barko nung araw. Ang 8. Yan na, Nes. Kaya mo. Tulawakan niya yung bakal. Tulawakan niya. Hawak lang mo. Natatanggal ko na kasi muna. Pati dito pag tinatanggal ko. Madami po eh. Ayun! Ito yung maganda. Oo. Ito yung ano, nandiyan na.
Hindi na pupunta sa Manila. Imbis na Very good. Sa trabaho niya. Ingat kayo lagi. Ano po? Hoy! Mga Brody! Kakaluwitin natin. Ay. Matutuwa sa ang maganda ko, capture mo na kasi although open mo na lang. Nandito na tayo sa boundary. Shout out sa DNR, ha? Shout out sa DNR. Thank you. Sa DPS, MMDA, at saka DNR. ito po, ongoing po ito. Mountain to Ito, galing na to sa Eastern Board, di ba? Kasi medyo ramon natin ito. Ang maganda ba? Kasi ito, natutuwa din yung mga taga-break ako. Oh, okay lang kayo? Kumain na ba kayo? Hindi pa? Hindi mag-alala, lilipas din yan. Sidya ba? Lagay na natin. Mas mahirap kunin sa dagat yan. Tama to. Hanggat kaya natin sa atin pala. Nakalawit na. Magdalena. Ganun din. Sa atin natin mamaya yung basura. Liwanag. Yung labas yun. Ano yan? Manilabay nila. Ang ginagawa pa sa mga barangay para alam ko sino yung mga barangay. sa netizen, nag-your message. Inaction na. Oh, shout out doon sa ano, Cesar. Ito yung kahapon na pinakita sa akin. So, shout out doon sa netizen na concern citizen. Ito na po yung request nyo. Makakalawit na. Nag-your message. Oo nga, your message. Pwede. Ito na ho yun. At saka abangan nyo po mamaya. Yung maraming salamat doon sa isang netizen na kumuha ng video na nangungutong yung MPPB. Pagkayari po nito, maya-maya i-present namin sa inyo. Patuloy lang na one strike policy tayo. I-update namin kayo mamaya. Pero thank you sa netizen nyo. Kinuhanan niya ng video. Yung message na yan. Nag-aabutan. Tinira truck driver. Sa Lacson. Basta ayusin natin. Ano ang ginawa nito sa mga gabi? Ayaw pa side view. Ito boss yung ano natin boss. Itong contribution natin sa Manila. Yep. Yung tributaries sa mga iba. Dito ko lang Matutuwa ito pero kaya tama yung sabi ni boss. inawat din dito yung local government. Tumutulong naman sa Manda. Tama yun. Kaya yung tama yung sabi ni boss. Ang basura sa Manila. Pinagagabi sa lahat. Saka sa Eastern Board. Pare, di ba overload?
Marunong ba kayo lumangoy? Ayos. Ingat lang ha. Sige. Overloaded kayo. Mag-ingat kayo ha. Pag inabot kayo ng gabi, kain kayo sugbo. Sa kabilang kanto. Ayan. Laking bagay. Ginawa sa mga. Good morning sa inyo. Good job. Tapos mahuli na kayo. Nakita ko yung guys mo muna sa labas ng presinto kami na. Thank you. Sarap na rin ba yan? Hindi, ano yan, yung holder ng truss truck. Nakakabit yan. Ano yan, boss? Pangbangga. Tapos dito, yung sa board, pagka, di ba, alam na ng board, parang hindi ito mga masisunod. Parang yung gulong nung araw sa pihet. Kaya lang, mas moderno na ito mga. Wala ako, nagpagawa ng tamba. Sa mga suot. Nahanap ko yung mga animals doon. Baka makita animals doon. Malaga pala. Easy. 2,500. Ito naman para sa ating mga kababayang nanonood. Makikita niyo yung tubo, yung wastewater, no? Dumidiretso sa ilog. In a matter of time, through the effort of DNR, yung tubo na yan nakakabit dito sa barge. Ito yung STP. Floating STP. Bubit dyan, labas ng tubig, malinis na. Yan ang purpose nyo. Kung bakit meron ito. Ito, ano to? Project ng DNR. Pare! Hoy! Shout out sa mga taga-Deka! I love you! Ayun, ang dami nila oh. Yes, sir! Iwan na. Isa lang, kung sumunod, baka bumagsak. Isa lang. Baka bumagsak. Sige, una na kayo. Sige kami. Buko ka na kasi.
basura.